Ganyan pa mo? Ganyan pa mo niabot? Ay, taon-taon? 24/7. Ay, salamat sa inyo ha. Kahit araw-araw ang paninira sa akin, sa aming pamilya. At nagpapasalamat ako dahil nandyan pa rin ang taong bayan na sumusuporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. At yun. Dapat makikita natin na may mga kaso ang mga tao. Ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Ayun sir, malapit na po sa liwasan to. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano nangyari? Pati bahay ni Tatay Digong, binibigyan nyo ng problema. Nagpapalipad pa kayo ng drone para mag-espiya. Bakit? Ano ang balak nyo sa bahay ni Tatay Digong? Plantahan? Gusto nyo plantahan kung ano-ano man yung gusto nyo ilagay para meron kayong mga prueba kung bandang huli? Ganun ba? Wow! Ibang klase rin kayo mag-isip. Ito ho, nangyari kagabi, kaya ho biglaan nagpatawag o nag-message si Kitty sa mga kaibigan niya na ang bahay nila ay tatangkain i-raid. Bakit? Anong gusto niyong palabasin? Wow, nakakabilib talaga kayo. O eto, abangan nyo ha. Oo, kasalukuyan ho, nagsasagawa ng malawakang peaceful rally. Papunta ng Mendiola at Liwasang Bonifacio. Bakit? Ano itong mga ito? Ito po yung mga hakbang para dito sa mga, may mga gusto silang imensahe. Mamaya abangan nyo sa dulo ng ating video. Kasi, meron kasing mga bagay-bagay na dapat pa kayong malaman. Ano ito? Ano yung mga bagay na yan? Napakadami na ho na umaatin at pupunta ng Liwasang Bonifacio para magkaroon ng boses. Diba? Ganun lang kasimple. Ipasok natin to. Ano ba yung nangyari kahapon at kagabi? Umuugo ngayon ng balita ng umano'y raid sa tahanan ng dating Pangulong Duterte matapos mag-deploy ang pambansang pamahalaan ng 30 SAF o Special Action Force at 90 na operatiba ng PNP-CIDG mula Luzon patungong Davao. Dinagsa ng mga taga... Grabe galing pa ng Luzon. Papadalan nyo ng Davao para lang dyan sa mga gagawin nyo aktibidades. Galing nyo talaga. Nakakabilib talaga kayo. Bakit hindi kayo aabante sa Davao dahil yung mga kapulisan sa Davao ay todo suporta sa mga Duterte? Kaya taga Luzon pa talaga ang nanggigigil talaga ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Suporta ng dating Pangulong Duterte ang bahay nito sa Doña Luisa Subdivision, Ecoland, Davao City. Mula kagabi hanggang sa mga oras na ito. Ito ay kasunod sa ulat ng nagpapasaklolo sa anak ni former PRRD na si Kitty Duterte. Ayon sa post ni Kitty, Kitty already left their house. She called for help dahil 3 houses ng mga Duterte ang sasalakay ng CIDG-PNP para i-raid. 3 bahay ng mga Duterte para i-raid lang? Pusang gala talaga Nakakapagmura ka talaga. Hindi mo na maiwasan talaga magalit dahil sa mga pinagagawa nitong mga durobo na ito. Abangan nyo. Dahil magsasampa na ng kaso sa inyo. Isa-isahin na rin kayo. Pero hindi hindi gagawa ng hindi maganda itong mga nandito. Kasi malapit na ang eleksyon. Kaya mga ito na memersa, baka gusto nilang umalma ang taong bayan at magdeklara ang mga durobo. Hindi ho mangyayari yan. Matalino ho ang mga alyado ni Tatay Digong at matatalino ang mga supporter ni Tatay Digong, Handaan nyo mga durobo, nalalapit na. 10 Duterte, dalawang in-endorse,
kung sino man kay Tatay Digong o kay Bibi Sara at yung mga mananalong congressman. Tandaan nyo lang yan. Let's protect Tatay Digong's house. Please share. We need more volunteers para bantayan ang house ni Tatay Digong. Magre-raid ang CIDG-PNP ngayong gabi. Mariing binatikos at kinondena ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang di umanay pagdating ng karagdagang tauhan ng PNP, CIDG at Special Action Force sa Davao City nitong Miyerkules para sa di umanay magsisilbing search warrant sa bahay ng dating Pangulong Duterte. Sinabi pa ni Pulong na idilista niya ang mga pangalan ng mga pulis na sangkot sa panggigipit sa kanyang pamilya. Matinding kinokondena namin ang kamakailang mga aksyon ng PNP-CIDG na malinaw na lumagpas sa laban sa aming pamilya. Nakakalungkot na makita na ang mga taong sumumpa na ipagtatanggol ang batas ay binulag, hindi ng katarungan kundi ng pera. Yan. Ang mga tunay na kriminal sa lipunan ay binabaliwala habang ang ilang nasa mataas na antas ay tila pinagbili ang kanilang integridad. Linawin ko, idinodokumento namin ang lahat at itatala ang mga pangalan ng mga sangkot. Sa tamang panahon, kayo ay magbibigay ng sagot, hindi sa amin, kundi sa mismong puwersa ng katarungan na Tandaan nyo to, itong 30 na CIDG operatiba at 90 na SAP na taga Luzon. Tandaan nyo ho yan ngayon, ginawa nyo. Hindi man lang kayo nag-isip. Talagang sumunod kayo sa bagay. Talagang susunod kayo sa utos. Pero abangan nyo yung balik. Dahil baka nakuha na yung pangalan nyo, makapag-retiro na kayo ng maaga. At siyempre, abangan natin yung pagkapanalo, sigurado mapapadali. Ang alin? Mapapadali ang impeachment. Nino? Tanong natin kay Aling Ledesma mamaya kung sino. Dahil pag nanalo yung 10 Duterte at plus 2, sigurado. Paano kung makalusot pa si Ate Amy? Siya ang maghahain ngayon labang kanino? Naku, diyan na magkakaalaman. Dugo sa dugo, kaibigan sa kaibigan. Pero sa tingin natin, mas matimbang yung kaibigan kaysa sa kadugo ngayon Bakit? Alamin natin sa mga susunod na eksena. Baka mamaya mayroong mga pag-uusap na talagang hindi sila in a good terms, ika nga. tinalikuran ninyo. Hindi kayo haharap sa mga taong may pera, kundi sa mga taong handang tumindi. Simula ngayon, namomonitor namin ang pagdating ng 30 CIDG operatiba at 90 SAF tauhan mula sa Luzon. At sa inyo na sumusunod ng bulag sa mga operasyong ito, alamin ninyo. Alam na namin kung saan kayo pupunta at marami ang naghihintay. Narito ang update mula sa bahay mismo ng dating Pangulong Duterte kung saan ang kanyang nagasuporta ay nagtipon-tipon upang protektahan ang kanyang bahay. Panoorin natin ang buong video. Good evening. Ganyan pa mo? Ganyan pa mo niabot? Ay, taon-taon? 24/7. Ay, salamat sa inyo ha. Si Kuan, si Sir Pao kaganina. Sir Pao? Ano siya? Ay, tara. Wala ko mahawa diri. Oh. Tara. Court order. Kasi isa na siya sa mga requirements kung mag-search. Pag-search na ako na. So, pag naana ang pulis, abot na sila mag-coordinate sa mga assigned na mga tao sa amo, kay kami ang coordinate sa mga lawyers na nakatoka sa balay ni Sir. So, laan mo yung namatigla na maabot, i-sort na lang mo anak sa Kanina. headere, na amo, at least matapday na to ang mga lawyers. Na pwede na i-contact. I just woke up. And next, Kaya nga, tinawagan ako. volunteers must guide police inside the premises.
So naatay mga kutahay sa sa search warrant, kutahay di mga kapulis ang musulod. So isa ka pulis dapat duha ka volunteers ang magay. Oo, sa ilang para mabantayan nato sila. And pag mag-search warrant, pag mag-search naman po na sila, sir, na sila, naka-indicate na sila specific lugar tayo sa kwarto. Sa kwarto lang kayo sila tanan. Hindi sila pwede magbulag-bulag, kahit dapat may contact sila. Hindi sila pwede nga. So, we're currently having a short briefing sa mga tao na nandito to just follow the rule of the law para if ever pagpapasukin talaga lahat nila yung sa loob ng bahay, okay tayo then smooth ang operations. Yan mag-ready-ready rin. Kasi baka mamaya may mga talagang durobo na talagang pilitin pasukin ang bahay ni Tatay Digong. Hindi pwede yun. Walang tao papasukin nyo. Ano intensyon nyo? Sige nga. Intensyon nyo mong gulo lang. Para pag umalma ang taong bayan, magdideklara kayo, ganun ba? Nakakarindi na talaga kayo. Ito, sagot ni BP Sara kanino. Dito sa anak ng Durobo. Panoorin natin para malaman nyo kung ano yung sagot ni BP Sara dito sa anak ni Anong pangalan nun? Yung lumalabas yung dila na parang sawa. Ito. At sinabi ng kanyang ama na wala naman daw po kayong natulong sa kanyang distrito. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko. Tama naman. Papalitan umano si House Speaker Martin Romualdez. May informasyon ka na po ba rito and your reaction po? Wala akong information. Wala akong information. Papalit kay Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Laki na ng pagkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So, palitan mo natin si House Speaker Romualdez. Hindi na natin makapalit yung pera na wala dahil sa korupsyon. Brian, last question. I see my friend na investigation ng NBI. May schedule na ma'am. Yes, nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit. Natapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko mag-vote. At sinabi ng kanyang ama na wala naman daw po kayong natulong sa kanyang distrito. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko ng rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang indicator nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office. Hindi alam niya ng anak BP Sara. Ang alam lang noon magngangaw-ngaw. Pero hindi bagay, Hindi bagay sa kanya magngangaw-ngaw kasi walang maniniwala. Doon sa anak, nabutata ka ni BP Sara. Binolja ka, ika nga. Hindi mo alam, nasa Maynila, nasa distrito nyo. Research din, para alam mo yung sasagot mo. Tsaka huwag ka mapiling. Tapos na ang karir nyo sa mga politika. Hindi na kayo mananalo. Sa bagay, marami naman daw pera. Sabi niya Alang Ledesma. Doon na lang kayo at huwag kayong sinungaling daw, sabi. Gagamitin nyo pa yung mahiwagang libro. Tigilan nyo na ang kasambayan ng Pilipino. Huwag na kayong mga... Nung una, masyado pa kayong pahambul-hambul eh. Pero puro naman kayo... Kung pwede lang magsalita dito ng masama, may sasabihin si Aling Marie. Ibang klase kayo. Ngayon, Bulgara na ang baho nyo. Distrito sa East. Mangangalampag uli si BP Sara,
Baka mamaya magulat kayo, magtaka kayo, baka mamaya maiboto nyo pa yan, ha. Wag nyo iboboto yan. Dahil yan na yung mga, durobo at bakulaw. Sayang lang, ha. Pag yan ay mga umupo pa, baka mamaya ubusin na naman ang kabarangbayan. Sa totoo lang tayo, dahil yan, mga yan, ang alam lang yan, sumunod sa utos at, ilahad ang kamay para saan? Milyonan daw ang usapin, eh. Di ba? Kaya, naku, nakakagalit kayo. Yun ang pag namin o public assistance desk namin sa Office of the Vice President. Last question. Sa ng Maynila, tinanggalan nila ng budget. May investigation na yun sila ni DBM itong crime mover na pagmamayari ng mga bilyar. Sa tingin mo may kinalaman kayo sa pag-endorse mo kay Camille. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Tama. Una-una, nagtataka ako dahil tumaas ang ratings ko. Kahit araw-araw ang paninira sa akin sa aming pamilya. At nagpapasalamat ako dahil nandyan pa rin ang taong bayan na sumusuporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa aming opisina ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. At yun. Kailan ka babalik sa Taguig? During my birthday, hindi ko lang alam kung ano yung exact dates dahil wala pa kami nagawa na mga pagbili ng Yes, yes. Yung schedule mo sa Mindanao, kailan at saan? As after this week. This week. Kasi Mag-announce si Jessie. Jessie na mag-announce. Kasi hindi din niya alam. Kanina lang niya nalaman sa CR. Pumipila kami sa CR. Kanina lang niya nalaman na merong rally ngayon. Meron hong gaganaping rally. Kaya lagi kong sinasabi, maya-maya, sa dulo ng video natin, meron hong magaganap na peaceful rally. At ito, mga nasa likod ng pag-aresto kay PRRD, sasampahan na ho ng kaso. Syapul! Syapul kayo rito. Sasampahan na kayo ng kaso. Mag-ayos-ayos na kayo. Dahil maniningil na ho ang Agila ng Davao. Vice President Sara Duterte na sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasong kriminal at administratibo ang inirerekomenda ng pangalawang Pangulo para mapanagot ang lahat ng may kagagawan sa umano'y pagdukot sa kanyang ama. Nagpasalamat din si VP Sara kay Senator Amy Marcos sa inisyatibo nitong magbukas ng investigasyon kaugnay ng pangyayari. Hindi naman ikinababahala ni Justice Secretary Crispin Remulla sakaling ang matuloy ang pagsasampa ng kaso. Ngayon gusto namin makita na mafailan na ang kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung ano nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, unang-una nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte ang pangingid na ngayon kung sasabihin ng administrasyon na hindi yun nila ginawa at hindi yun political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte. Dapat makikita natin na may mga kaso ang mga tao. Ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Sir, willing humarap sa ombudsman sa investigation? Of course. Dapat lang. Baka mamaya, iba na naman baka mamaya hindi namin marinig yan pag kayo ay meron ng subpena Okay, magdahilan kayo eto. Bibigay ko na sa slide na papunta sila ng Liwasan Bonifacio. Mas maganda, eto yun. Sir, ano po, event po ng Duterte po. Duterte group po to. Event.
This for Labor Day po. Hindi po, ano, araw po ng manggagawa. Happy Labor Day po. Happy Labor Day sa inyong lahat. At celebration po to ng Pro Duterte Group po. Ito po yung way na nila to celebrate today. Yeah, sir. Kasi ayaw na na-emphasize na Duterte kasi nga Labor Day po. Kailangan pong bigyan daan yung yung celebration ng Labor Day today. Hindi po gano'n na-emphasize yung Duterte o hindi. Araw po kasi po ng manggagawa. Advance na natin mga kasama ha. Kaya po, naglalakad na sila. Napunta po yan ng Liwasang Bonifacio. Grabe lang inikot. Yes sir, malapit na po sa liwasan to. Sharik, malapit din po. Baliktad! Isipin nyo ha. Ang dami po niyan. May mga naglalakad, meron pong nakamotor, ha? Grupo ng maisog, andyan din po. Talagang ibang klase po. Mamaya, makikita nyo, mababalita yan. Sa mga magaling na vlogger, wag na ho kayo umasa sa mga stream dahil hindi papakita yan. Ganun lang kasimple. Saka, meron na hong tao sa may Liwasang Bonifacio. Bukod dito sa naglalakad, live po ha. Meron na hong tao sa Liwasang Bonifacio. Ito napakita ko sa inyo. Anong pula? At mapakita ko sa inyo mga kasama na meron na po doon na nauna. Sinisip po na ako. Mali ata yung nakita ko. Mali. Ito, sorry. Kung gusto nyo pumunta dyan, pwede ho kayong pumasyal dyan. Thank you, Lord, for giving us the favor, the grace, the strength na hanggang ngayon po ay lumalaban pa rin po kami. Dito po sa bansang Pilipinas, ang sabi nga nila, Lord, wala na pong gobyerno. Pero Lord, ako naniniwalang meron. Meron dahil para sa ating lahat, meron tayong buhay na Diyos. Ang Diyos ay hindi natutulog. Naniniwala pa kayo dyan? Lord, thank you so much for today is another day that we can give you glory and honor by bringing us together today. Ang dami po natin lahat na manggagawa. Thank you, Lord, for all these laborers, all these workers, all the business sector, Lord, na binibigyan niyo po ng pabor. You're giving us the favor, Lord, para magkaroon ng manggagawa, para magkaroon ng sektor
ng labor na siyang isa sa mga department, isang sektor na nagbibigay buhay sa bansang Pilipinas. Lord, bless us indeed, enlarge our borders, put your hands over us, Father, deliver us, Lord, from the schemes of the enemies. Bigyan niyo po kami ng proteksyon. Lahat po ng nandito ngayong araw na to, lahat po ng magiging bisita, lahat po ng magsasalita. Yan Sabi ko sa inyo, meron hong nangyayaring peaceful rally. At ito ngayon, magandang pakinggan nyo. Ito maganda ho to. Dahil nakahanda raw humarap. Sino? Talaga ba? Nakahanda raw humarap. Sino? Si Hayer. Ito, bigyan natin ng daan ito. Naman ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na nakahanda sina PNP Chief General Romel Marbil at si IDG Director Major General Nicolas Torre III na humarap sa mga kasong isasampa sa kanila kaugnay ng naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ang panawagan ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng 2 opisyal dahil sa mga paglabag sa panahon ng pag-aresto kay Duterte at paglipat sa kanya sa ICC. Pero nilinaw ni Fajardo na ang pag-aresto ng PNP sa dating Pangulo ay tulong nila sa Philippine Center for Transnational Crimes sa pagpapatupad ng Red Notice. Nako, ikaw tagapagsalita. Nako, baka mamaya, hindi nyo masabi yan sa investigasyon. Dahil ombudsman na ata mag-iimbestiga rito. Di ba? Pag salimbawa, nakasuhan nga talaga, sayang ang pagretiro nito. At makulong, sayang talaga. Nilaglag na sila ng amo nila. Ano mangyayari dyan? Di ba? Dinamay lang sila. Dapat dyan, talagang may managot. Ayun ang sabi ni Bibi Sara eh. Kailangan panagutin. Hindi pwedeng baliwalain. Ako po, magiging presidente pa naman si Bibi Sara. Ano mangyayari sa inyo? Ano na mangyayari niyan? Diba? Isipin nyo nga mabuti kung ano yung mga pinagagawa nyo. For sure, may kabalikan yan. Sabi ni Aling Marites. Babalik at babalik at babalik sa inyo dahil mali at palpak ang pag-aresto. Okay lang sana inaresto mo pero binigyan mo ng due process eh. Hindi, minadali nyo eh. Diba? Gigil na gigil kayo. Yung tapang-tapang mo pa eh. Ikaw yung eh. You may command responsibility. Ako, 2-star ako, 2-star. Nung iniimbestigahan na kayo, kanya-kanya kayong turuan. Paano yan? Nangangamoy kulungan na. Sabi ni Aling Josepina, nangangamoy kulungan na ito. Anong gagawin natin dyan? Na initial laban kay Digong. Ang 3 pang opisyal na inirekomenda ni Senadora Aimee na imbestigahan ng Ombudsman ay sina Justice Secretary Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Yung mga tao na nagmamadali, nadali si Tatay Digong sa dahig, sila na yung iimbestigahan. Ngayon, meron nakikita ang ombudsman dito at saka mga abogado na mga galing. May mali. Alamin natin kung ano yung mali na yan. Dahil, pag nagkabaligtad na ang sitwasyon, lahat ng mga kaalyado nyo, pinalitan na, yung kaso na yan, namamayani pa rin yan eh. Kasi bakit? Kayo lang ang gumawa niyan, sa naging presidente ng bansa. Hindi makakalimutan na sambayan na niya. Lalo kayong sisingilin yan. Sisingilin at sisingilin at sisingilin kayo ng taong bayan. Hindi papayag ang taong bayan na baliwalain lang yan. Tandaan nyo, milyon-milyon Pilipino ang naperwisyo nyo. Milyon-milyon Pilipino ang pinaiyak nyo. Milyong-milyong Pilipino ang pinahihirapan nyo. Sa pag-aresto nyo kay Tatay Digong. Ngayon, ito ang tanong. Sang-ayon ba kayo mga kasama? Na pag inimbestigahan yan, diretso kulungan na? Type nyo sa comment section. Dahil may mali nga eh. Kung hindi ka naman sang-ayon, type mo rin, hindi ako sang-ayon. Love na love ko yan si The Hire. Nasa inyo na po ang desisyon yan. Pero,
ang laging iniisip natin yung pagbalik ni Tatay Digong. Sana makabalik agad si Tatay Digong para naman mabuhayan ulit ang sambayan ng Pilipino. At doon naman, kayo nababanggit na pangalan, paalam na ho kayo sa mga kababayan nyo. Kasi pwede kayong makulong. Sabi ni Aling Marie. At siyempre, hindi naman papayag si BP Sara na hindi kayo managot. Di ba? Bakit pa kayo ipapaimbestigahan? Doon pa lang sa Senado, meron na kayong mga pautal-utal na boses. Ayun sabi ni Aling Ledesma, di ba? Nautal-utal ka at nagturo-turo ka pa. Lalo na doon sa nangingitim. Ito yung gigil na sambayan ng Pilipino doon sa nangingitim na to eh. Sobrang angas. Sobrang yabang mo. Ay sa bagay, pagbalik na lang yan ha. Yung paniningil ni BP Sara at mga Duterte at supporter ni Tatay Digong at ni BP Sara, yun na lang aabangan namin. Ha? Hanggang sa muli. Bye-bye!